Magandang gabi po, mga kapatid. Ito na po si Ate Marie, si Aling Marie, si Nanay Marie, at si Tita Marie. Ang inyo pong kakampi. Magandang gabi po. Late na po ako, nakapag-vlog, no? Gusto ko lang pong ulit-ulitin ang mga reklamo at mga dahilan ni Senate President Chis Escudero hinggil sa pag-aantala niya ng impeachment ni Sara Duterte. Ito po ang sinabi ni Senate President Chis Escudero. Sino mong pabor? Ito naninindigan talaga siya, no? Na hindi ito magpapadala sa mga impluwensya ng iba tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay. Ang sabi niya ito, sino mang pabor sa impeachment, sino man ang laban kay VP Sara, sino man ang ayaw ng impeachment, sino man ang pabor kay VP Sara, hindi ko po papakinggan kaugnay sa ginagawa o gagawin naming trabaho sa impeachment. Dahil mga partisan po yang mga yan. Sagot nito kay the Philippine Star Editor-in-Chief, Ami Pamintuan, sa kanilang panayam sa Truth on the Line. No? So, paano po niya nasabi na ito ay partisan? Lahat naman po talaga ng merong pinapaboran at hindi, yan po ay partisan na matatawag. Of course, nabuo ang partisan yung mga ayaw sa katiwalian, nagkakaisa yan. At yun namang pabor sa katiwalian ay nagkakaisa rin yan. Paano niya ngayon sasabihin na hindi niya pakikinggan? Sino ba ngayon ang hindi gumagalaw bilang mga partisan? 'Di ba? Kahit nga sabihin pa na hindi partisan, nakikialam na rin ngayon sa politika, 'di ba, mga kapatid? Nagmamagaling masyado to si Escudero, no? Ito pa ang sabi niya, makonvict man o ma-acquit, ang importante kapanipaniwala at patas ang proseso. Ibig sabihin, wala siyang tiwala sa mga taga-House of Representative na mga nagrevisa o nagreview ng kaso ni Sara Duterte sa impeachment. Malinaw na walang tiwala si Escudero sa mga abogado kagaya ni na Attorney Luistro at iba pang mga mambabatas na nag-review sa impeachment ni Sara Duterte bago ito iakyat sa Senate at bago ito papirmahan sa mga kasama nila sa Kongreso. Naiintindihan kaya ni Mr. Escudero ang sinasabing partisan? Hindi na ngayon sinusunod yung salitang non-partisan, no? Dahil yung mga politikong yan ang nagpauso na lahat lagi ay may partisan. Bakit? Ang isa pong subdivision na may Homeowners Association, dapat po ito ay non-partisan. Walang ikakampanya, walang papanigan, pero boboto sila. Hindi nila dapat hawakan ang mga presidente ng Homeowners Association, ng mga politikong tumatakbo para lang iboto sila. Pero anong ginagawa ng mga politikong ito? Pagdating sa mga Homeowners Association, matindi ang panunuhol ng mga ayuda kuno. At ipinatatawag pa ang mga presidente nito para mitingin. At mismo ang mga politiko ang nagtatatag ng mga federation ng mga homeowners association na to para maalagaan nila,
para sa eleksyon, sila naman ang aalagaan. Yan po ang aking naiintindihan sa partisan at non-partisan na sinira na ng mga politiko ang kasabihang non-partisan. Nag-umpisa sa Homeowners Association, sa mga bawat subdivision, napunta sa barangay, nag-alagaan sila ng taga-barangay. Ang lahat, kapag eleksyon ay sagana, para ang lahat ay ikampanya sila, na sila ang iboto. No? Paano nangyaring hindi sinusunod? At paanong nasusunod ang partisan at non-partisan? Yan, hindi naintindihan ni Escudero na sila mismo ang sumisira sa batas ng partisan at non-partisan. Dahil kung pinauso nga nila ang black voting, ibig sabihin, hindi niya napansin na yung mga nagba-black voting dapat non-partisan yun, di ba? Pero anong nangyari? Pinauso nila ang black voting. Kaya ang nangyari, kung ang Katoliko ay inaalagaan ng politiko para ikampanya sila, at ipaboto lahat sa Katoliko ang mga gusto nilang ipaboto, masasabi ko, sinuway. No? Sinuway. For example lang po yan, sinuway ang pagiging non-partisan. Ngayon, paano sasabihin ni Escudero na partisan daw itong mga nagsasabi at sumisigaw sa kanya? Ako ba masasabi niyang partisan? Simpleng mamamayan na nananawagan na gawin niya na ang trabaho niya dahil siya ay pinasuswelduhan natin. Alam niyo mga kapatid, hindi ko alam dito kay Escudero kung anong naiintindihan nito sa kanyang pag-upo. Hindi ko sinabing marunong ako, hindi ko sinabing senadora ako, hindi ko sinabing alam ko ang trabaho ng senador. Nagbabasa lang po ako at nakakaunawa po ako ng mga sinasabi niya. Paano magiging partisan ang mamamayang Pilipino? Wala naman tayong grupo. Wala naman tayong pinangahawakan ng mga kung ano-ano. Ng mga sekta-sektang ganyan, di ba? Wala. No? Tayo ngay Katoliko. Tama. Katoliko tayo. Pero hindi naman tayo nakikialam sa politika. Ang ginagawa lang na pakikialam ng Katoliko sa politika is para ipagdasal at para mamagitan. Yun ang tinatawag na prayer rally. Di ba? So hindi sila nakikialam na wag ka dito kay Duterte, wag ka dito kay Marcos. Ganun po yung partisan no? So hindi po tayo ganun. Bakit? Kagaya pinasara nila ang ABS-CBN. Nakialam kami, nag-prayer rally kami noong napabalitang dinayang eleksyon ng 2022. Nag-prayer rally din kami sa harap ng COMELEC, pero hindi nakikialam. No? Yun po tinatawag na non-partisan. Gaganap ka lang bilang tagapamagitan kung ikaw ay grupo ka ng Katoliko, grupo ka ng kung ano, ikaw po ay masasabing non-partisan, hindi ka dapat makikialam. Pero may bagay na dapat kang gawin para ang lahat ay maidaan sa maayos, kagaya ng prayer rally. Etong ginagawa nating pagsigaw, kay Escudero, nagampanan niya ang trabaho niya, hindi ito bilang partisan. Sinasabi niya partisan. Alin yung mga nasa Kongreso? Silang nasa Senado, anong tawag sa kanila? Yun po yun. Tila walang tiwala si Escudero
sa mga taga House of Representative. Kung kaya't ang sabi niya, makonvict man o acquit, ang importante, kapani-paniwala at patas ang proseso. Nagmamagaling, wow, magaling, banal, no? Hindi pa ba sapat ang mga nakita niya mismo na ginawa ni Duterte sa harap ng madla at ng buong mundo? Hindi pa ba sapat sa kanya na kahit tayo mga simpleng mamamayan ay alam natin na mali ang ginawa ni Sara Duterte? Yun. Yun po ang nasasabi natin dito sapagkat tinagurian niya na puro partisan daw ang mga sumisigaw na ipagpatuloy na niya ang impeachment kay Sara Duterte. Nakakatuwa ang kaalaman ni Escudero, no? Mga kapatid. Yan po. Ang mga non-partisan po ay gaya ng mga relihiyon, mga asosasyon, mga grupo-grupo, no? Pero pagdating sa politics ng mga grupo-grupo, yan po ay masasabi natin talagang partisan, no? Yung sila'y may mga line up at meron silang mga pinangangalagaang lugar na kayang-kaya nilang pasunurin. Pero yung mga asosasyon, yung mga organization, yung mga ano, meron po dyan na hindi talaga partisan. Non-partisan na wala dapat kikilingan. No? Hindi dapat makikialam. Pero tayo, may pakialam tayo. Mamamayan tayo eh. Karapatan natin i-criticize ang isang politiko na mali ang ginagawa at hindi pinakikinggan ang karapatan ng tao. No, mga kapatid. Eto pa, natuwa naman ako dito kay Gadon. Talaga, gustong-gusto ko siyang tumakbo sa 2028 kasi gusto kong mapatunayan na wala talaga siyang boto. Hindi siya mananalo. In fact, kung mag-one-on-one sila ni Lenny, mas mananalo si Lenny. Oh, ay dahil hindi namin susuportahan si Sara, mga Marcos Lois, mga Iloano, mga Waray, hindi namin suportahan. Baka mas hiboto pa lagi si Leke. O dahil kung matatandaan mo, kahit noong 2022 election, hindi na imbastos si Lenny. Oh. Yan. So, dito lang ako natuwa kay Mr. Gadon. No? Pero nung panahon na kay Duterte yan, kung magmura yan, ay grabe, no? Bakit yon? Yung mga pagmumura ni Gadon, ayan, Gadon pa rin siya hanggang ngayon, no? Pero tayo, pag napapamura tayo dahil galit tayo, marami agad ang nagrereklamo. Eh, bakit yan si Gadon nung panahon ni Duterte? At bakit si Duterte na minuro ang Panginoon? Bakit hindi nyo yan pinansin? Bakit ako napapansin nyo? Ay, bakit kaya ako lagi ang binabato ng mga ulagang ito, ano? Ako pa ang laging tinatakot. Diyos ko po. Sabi ko nga, over my dead body. Basta ako, hindi ako kriminal, hindi ako mamamatay tao, hindi ako magnanakaw, at hindi ako sinungaling, wala akong dapat ikatakot sa mga pananakot niyo. Yan lang po mga kapatid, no? At dito sa sinabi ni Mr. Gadon, natutuwa ako. Totoo naman. Natatangi ang mga Duterte na mga bastos sa bayan. Natatangi ang mga Duterte na lahat ng ibinuhos na kawalang hiyan ni Satanas ay kanilang sinalo. Ganun lang po yun, mga kapatid. Kaya, wala na. At nagkahawa-hawa na sila. Kaya lahat, pati itong mga alipores nila, wala na. Nung nagsabog ng kawalang hiyan si Satanas, kinuha, minana lahat ng mga Duterte. Sinalo lahat nila. Hanggang siguro sa kaapu-apuhan ni Duterte ay bastos at walang iya. Salamat mga kapatid, yan lang po muna. Thank you po. Okay po.